Hello, magandang gabi po. Dito naman tayo sa pagpatuloy na pagsisiwalat ng katotohanan. At ang ating pag-usapan po ay ang tinatawag na na patungkol sa mga kandidato ni BBM sa pagkasenador. Wala raw mga kawatan sa kanyang kandidato. Naniniwala ba kayo dyan? Ay, nako. Hindi ko maintindihan kung nagsasabi ng totoo o sinungaling talaga. So, anyway, ano bang mangyari nito? Ba't wala akong sound? Dali lang. Wala akong sound. May sound ka ba? Wala akong sound eh. Ulit-ulit. May sound ba? Ba't ito ayaw? Wala. Hindi ko siya narinig. Wala rin. May sound ba? Wala. Hello? Sige. Meron na sound. Pakinggan ko na lang yan sa'yo. So, anyway, ay, kaya naman pala eh. Dali lang ha. Natanggal. So, anyway, ay, kaya naman pala eh. Ora. So anyway, ngayon proceed na tayo. Ipakita ko na ngayon. Ang tema lamang ng vlog natin ngayon ay ganito. Nagyabang si BBM sa kanyang rally sa Ilocos Norte para i-introduce yung mga kandidato ng BBM ticket. At okay lang sana yung normal kayo nagmamayabang at galit na galit, binira ng gusto si Duterte. At hindi, ang isa pa doon, yung magbabeng, wala daw sa kanyang kandidato yung magnanakaw. Oh, pakinggan natin ang nakakasar, di ba? Sana nagsabi na lang sila ng totoo na sabihin na hindi na po sila magnanakaw ulit. Parang ganon. Okay. O, pakinggan natin itong ni BBM. Yung kanyang sinasabi. Maasar ka talaga eh. Sinungaling. Anak ng tet. Pero wala rin tayong boboto dyan. Kahit kay Duterte na line up, kaya inuulit ko po, iboboto nyo po yung kandidato na hindi Duterte at hindi BBM. So ito, i-play ko ngayon. Tingnan nyo, pakinggan nyo yung sinabi ni Bongbong Marcos. Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Pwede yan. Naniwala ko dyan, walang bahid ng dugo. Pero nung si Duterte ang presidente, tahimik din naman mga yung kandidato mo. Lito Lapid, saan ba sila talapid? Sumigaw ba siya na ayaw ko na tukang? Ni minsan hindi narinig na kahit sino. Sumigaw ba si Bong Revilla? Ayaw ko tukang. Narinig mo ba yan? Si Villar, nanay ni, tsaka kapatid ni Camille Villar, sumigaw ba sila? Ayaw ko sa tukang. Hindi pa hindi sabi. Si Pacquiao, sabi, ayaw ko tukang. Wala ka narinig.
Sino pa bang iba? Si Pia Cayetano, wala rin. Kaya po, sa totoo lang, pasensya na po. Ang tawag ko sa mga ito ay walang kwenta. Si Tol Tolentino, hindi rin kumontra. Sino pang kandidato niya? Si Amy Marcos, hindi rin kumontra. O, paano pa na yung gagawin natin ito? Sino pa ibang kandidato niya? Si Lito Lapid, sino pa? Nakalimutan ko na tuloy kasi mga budol eh. O, pakinggan natin si Bongbong Marcos. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Oh! Wala daw sa kanilang kasabot sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Bongbong, ay paano mo sabihin niya na si Lito Lapid may kinasuhan ng plunder yan dahil sa pagkakwari ng lahar sa Pampanga na 1 million at din kinukuha. At nakabinbin ngayon sa Sandigan Bayad ang isang kaso niya sa fertilizer fund scam. So paano mo sabihin na wala sa kanila ang kumukuha na sako-sakong pera? Hindi mo ba nalalaman na inakusahan ka nga na niyari mo yung budget sa 2025? Sako-sakong pera, ilang bilyon yun? Oh, 26 billion sa AKAP, 45 billion sa AX, 288 billion sa flood control projects. Ay, tiyang ina naman to. Sorry. Yeah. Kung magmayabang ka, huwag ka magmayabang. Ha? Oh. So, ngayon, mga DDS naman mga kandidato mo dati ah. Di ba? Oh, ituro mo diyan hindi DDS na sa kandidato mo dati. Yung kandidato mo ngayon, dati mga DDS yan. Oh. Kaya pare-pareho lang, umiba lang ng suot. Mga DDS din yan mga kandidato mo na nagpalit na ng damit. Kumbaga, pwede mo sabihin, aso rin yan. Iba lang ang damit. There's just the same dog. In different ways. Naku. The same magnanakaw na nakaiba lang ang damit. Dati, didiis ang damit. O guys, sabi ni Ted Filon, dati ang damit nila, didis. Didis. Ngayon ang damit, bibim. Sabi ni Bantag, ang bibim, budol-budol mo. Binubudol mo talagang mga Pilipino eh. Mabuti pa, hindi ka nagsalita dyan. Makadagdag buto pa sa kanila. Yung sister mo na Amy, dati akala ko kakampi kay Sara. Ngayon, dyan sa'yo. Ibig sabihin, traidor talagang mga Marcos. Di ba? Ngayon, inamin mo kay Anthony Taberna, inamin mo kay Anthony Taberna na interview mo na ang pinakamalaking tulong sa iyo ng mga Duterte ay yung pagpalibing ni Duterte sa tatay mo sa libingan ng bayani kahit hindi siya bayani, kahit siya'y kawatan. Ngayon, paano yung ngayon yan? Binablog ko lang ito para malaman ninyo na wala po dapat kayong iboboto sa linya ni BBM. Sa sunod, ibablog naman natin sa grupo naman ni DDS. BBM, DDS, ano ba ito? Pakinggan natin ulit yung mga sinasabi niya. Wala daw sa kanila. Tika, bago ko ba pupunta dyan, i-recall ko lang muna si Lito Lapid. Maliban dyan, si Lito Lapid, maraming milyones ang nakuha niyan kasi siya po protector talaga ng Pogo. At bakit ko nasabi na protector siya ng Pogo? Mismo, may video lumabas ngayon na nanggaling daw ito kay sa vlogger na si Romeo Katakutan. Na pumunta si Alice Go, ang kapatid ni Alice Go, na si Sheila Go, doon kay Romeo Katakutan at kumakain sila noon kasama si Maynard Lapid, na anak ni Lito Lapid, at kasama si Maan Crista Lapid Legaspi, na anak din ni Lito Lapid, na nagtatrabaho bilang immigration officer. At si Maan, siya po ang nagpatakas sa mahigit 600 pugo na Chinese na sinakay niya sa 3 eroplano mula sa Clark Air Base. Siya ang kumausap sa lahat ng immigration agents
ng Pilipinas para tatakan ang passport ng mga Chinese na tumakas. So, ano yan? Yan ba sinasabi mo na walang, sa kandidato mo na walang nagkamal na mga sako-sakong pera? Ay, mahiya ka naman. Sabi ng apo ko, ew, ew. Oh. Kaya, mahirap na. Huwag kayong magyabang kasi pag sisinungaling, nadadagdagan ang kasinungalingan mo. Pag sinabi mong malinis si Bong Revilla, ay, dagdagdag kasinungaling ka. Si Bong Revilla po, inakusa ng plunder. Nakalusot lamang dahil sa 5 justice, 3 ang bumuto sa kanyang pag-absuelto. Asa ka na makita ng inabsuelto na ipinapabalik pang 124 million na pera na ninakaw? So, kung hindi ninakaw ni Bong, bakit inutos na ipabalik sa kanya? Na hanggang sa ngayon hindi binabalik. At ang katotohanan dyan ay ang ebidensya, sinabi pa ni Conchita Carpio Morales na kung siya ang judge, base sa findings of facts ni Geraldine Faith Ekong na siyang sumulat ng decision, ay guilty si Bong Revilla. Bakit niya nasabi ng guilty? Ganito po ang mga detalye na napatunayan na ang nag-request, maka-request sa paglilipat ng pundo mula sa gobyerno papunta kay Janet Napoles ay pirma kuno ni Bong Revilla pero tinatanggi ni Bong Revilla. At nangyari ito sa mahigit 6 na taon. So sino ang maniniwala na lahat ng pirma sa loob ng 6 na taon na pag-request niya ng letter ay paray fake? Imposible naman sa isang taon pa lang hindi mo ma-discover na fake. So iyan pa lang, tapos ka na dyan. Hindi ko na elaborate iba. Tapos, actually may dagdag pang ebidensya na napatunayan na tumistigo ang bangko, ang AMLAC. Parang kagaya kay Sara na magtitistigo ng bangko na merong na-deposito sa kanyang BPI accounts. Ito naman, kay Bong Revilla, nagtumistigo ang AMLAC na every time na may ibibigay na pera si Janet Napoles, ay may mga na-depositong pera sa bank accounts ni Bong Revilla, ni Lani Revilla, at saka mga anak niya, si Jolo, at saka si Brian. So, ang sama naman ng sabihin mo na wala sa mga kandidato mo ang nagsakot ng mga pera-pera, sakong pera. Ay, mahiya ka naman po. O yan, pakinggan mo po ulit. Pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay ang sa pandemya, okay, nagnakaw ang mga grupo ni Duterte dyan sa Parmali. Ito naman sa pagpapatay, okay, nagpapatay, maraming pinatay. Sa pagpalakpak para sa China, okay, ginawa ganon. Pero wag mo sabihin na walang magnanakaw sa grupo mo. O pakinggan mo ulit. bomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin. Okay. So, nais ko lang pagitin. Sa bagay, baka naman nagsasabi ng totoo si Bongbong Marcos, Julie, nagsasabi ba si Bongbong Marcos na sinabi niya, wala sa mga kasama ko ang nagnanakaw na sako-sakong pera? Baka totoo naman yan. Bakit? Kasi truck ng may pera kinukuha. Sabi ni ko niya, nakakuha ko ng ideya kay Bong Tanchanko Hizon. O magandang gabi, Irene, galing Ching. So, ito, naasar talaga ako. Mabuti pa sana kung hindi ka nag-space sa ganun. Oh, ito po ang pruweba na sa hinihiling ko sa aking mga kababayan, please lang huwag nyo na ibuto lahat ng BBM na kandidato. Wala kayong mapapala dyan. Pagdating naman may isusunod ko yung mga kandidato naman ni DDS. Kaya doon na lang kayo bumuto sa mga bago. Kung gusto niya turuong pagbabago, lahat ng bagong kandidato, iboto ninyo. Sigurado magkakaroon ng pagbabago. Ay, nako. Okay, patuloy natin pakinggan si Bibim para ikumpara natin kay Didis. Para maging bahagi ng kanilang bansa.
wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta. Okay? Wala daw sa kanila ang tila sa Krista na bulaang propeta. Tama! Meron silang kibuloy. Pero meron naman kayo Benny Abante na bulaang propeta din. Ay, nako. Huwag kayo Sabi mo, ayaw mo ng negative campaigning, pero tinitira mo sila. Na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Ganun ba sa kanya? Kailan bang pugo na discover? Di ba panahon mo na? Ibig sabihin po, pinalampas nyo pang mga pugo bago nyo lansagin. Nilansag na lang yan ni General Gilbert Cruz. Tapos, siyempre, mga tao mo rin ang dahilan kung bakit nakasibat ang mahigit 1,000 na pugo na hihuhulin dapat. At, andyan ang kandidato mo, si Lito Lapid, ang protector ng pugo. Biro mo, anak niya na immigration officer na si Maan Krista Lapid Ligaspi ang nagpatakas ng 600 na pugo ng hinuni ng nilusob. So, ngayon, paano yan? Sabi ka na si kay Duterte na pugo, pati ikaw may pugo ka rin. O, ito ngayon, may isisiwalat ako na ang pugo sa ngayon ay sikreto. Ang mga pugo dyan nanggaling sa Kublandia, dyan sa Cavite, ay isisiwalat ko sunod kung saan napunta. Sa susunod ko na isiwalat yan. Dito muna tayo sa sinabi ni Bongbong Marcos. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Malaya bang bansa natin? Totoo ka ba? Ang totoong malayang bansa po ay yung kung 20 pesos na ang bawat kilo ng bigas. At kung hindi nag-i-import ng bigas, hindi nag-import ng sibuyas, hindi nag-import ng asukal, lahat-lahat. Yan. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag, at may talino. Sino? May sipag may talino? O sipag magdakaw? Talino magdakaw? Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Aba? Meron ganon? Sino ba nagsabi na maging probinsya? Although maka-China yan sila ni Duterte, hindi ko narinig na magsabi na maging probinsya sila ng China, ang Pilipinas. Wala pa ako narinig na ganon. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Paano naman ang sugalan ni Bong Pinida? Aber, sige nga. May sisiwalat din ako sa ginawa ni Bong Pinida tungkol sa pugo. Yan lang masasabi ko. So ngayon, pagpatuloy tayo sa iba. Ito naman po ang panlaban sa iyo. Pakisabi sa pamangkin ko mamaya na tawag. Ito, papakita ko sa inyo. Ang pinsan ni Lisa Araneta Marcos na tumatakbong gobernador sa Giberas ay nahuli. Ito, pakita ko sa inyo. Nahuli. Ito. Nakita ninyo? Ayan. Ang babae yan na mugshot, tribunal ng muka, yan po ay kinumpirma na ng Philippine National Police na arestado sa entrapment operation si gubernatorial candidate Maggie Catso, pinsan ni First Lady Lisa Catso Araneta Marcos. So, ano yan? Kinumpirma ng PNP na si Maggie Catso. Siyempre, kandidato mo rin dyan kasi pinsan ng asawa mo. So wala bang sa kasama mo ang nangunguha ng sako-sakong pera? Sabi ni Juliet, totoo po yan. Bakit mo sabi? Kasi truck na pera kinukuha. Baka yun din.
So ayon kay Police Regional Office 6 Director General Jack Wangki, ang pag-aristo at sinabing si Katso kasama ang kanyang kalihim na si Cayetano Leal, 48 na barangay Misi, Lambunaw at 2 tauhan ng Philippine Coast Guard na sina Marwin Parpan, 31 ng Dipolog City at Rico Bailan, 27 ng Sando ay naaresto. Negros Oriental na huli sa operation. Ang 2 opisyal ng Philippine Coast Guard na nakatalaga sa Masbate ay inulat na nagsilbing personal security ni Katso. Sa isang panayam, hinayag ni General Wangki na sinampahan na ng kaso ang 4 na individual. Sina Katso at Leal ay nagharap sa kasong swindling o estafa, habang ang 2 opisyal ng Coast Guard ay kinasuhan ng paglalabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kaugnay ng COMELEC gun ban. So, yan. Ang kamag-anak mo, Bungbong. Siyempre, kamag-anak ni Mrs. mo, kamag-anak mo rin. Di ba? Ito pa. Ito naman kay Lito Lapid. Pakinggan ninyo kay Lito Lapid. Ang pruweba ng anak niya na si Maan ang nagpatakas sa 600 mga inchik na sa pugo. Yan ito. Papakita natin. Ito. Saan mo yun? Ito. Ito, tingnan nyo ha. Tingnan niyo. Yan yung palakihin natin ng litrato. So, ang caption, i-post ito ni Mr. Roberto Ocampo. Laging ito, tumitira laban kay Bong Pineda. So, kaya pala Puraqueño, bigti di ring pamilyang Arene, GBC, Jing B. Kapil, Alang Justice Purak. Ito mga tumakas sa Purak, ito ang nagpalipad sa mga Chinese na tumakas mula sa Purak. Ito, yung babae ito na kainuporme ng immigration. Ito po si Maan Lapid Ligaspi. Okay, pakinggan natin ito mga sinasabi ng mga nag-akusa sa kanya. Okay, pakinggan natin. Huli sa Pogo. Chinese, Taiwanese, lahat ng nahuli sa Pogo, 600 people. 3 eroplano pinatakas ni Maan. 3 eroplano pinatakas ni Maan. Sino si Maan? Nag-overtime ang mga tao para tatakan ang mga passport ng lalabas ng Pilipinas. Hindi ko alam doon. 20,000 bawat isang empleyado ng Clark Airport. Nang araw yung pinaalis sa mga Taiwanese, 3 eroplano. Ang sabi ko nung una, isa lang. Kita nyo, wala ng Taiwanese sa Chinese ngayon, di ba? Pinatakas na ni Maan. Maan ang nagpatakas noon. At 2 senator ang involved. May ebidensya kami. Di ba? Kaya ako galit na galit. Akala sa Mindanao, hindi po sa Mindanao. Sa Clark Airport po pinalusot ang may 600 plus na Taiwanese na sumakay sa 3 eroplano. Okay. Yung mga Chinese, Sabi ayan si Maan. Nakita nyo? Maganda talaga ang anak ni ko. Kay Marisa na anak niya. Marisa Tagle Lapid. Yan si Maan na nagpatakas. Okay. Yan siya, isang litrato niya. Yan sila. Sino kasama niya dyan? Yan. Ito naman, dakal pong salamat. Sabi ni Councilor Maynard Lapid. Siya naman po yung anak din ni Lapid na tumatakbong may konsyal sa Purak, Pampanga. Yan. Ito kasama rin si Maynard Lapid na BFF din ni Sheila Go, na kapatid ni Alice Go. Ayan si Lito Lapid. Dakal pong salamat. Sabi Mikeni si Lito Lapid. Ayan si Maan. Senator Risa Ontiveros, tumahimik ka daw. huli sa Pogo. Chinese, Taiwanese, lahat ng nahuli sa Pogo, 600 people. 3 eroplano. Anyway, andyan na. Pinakita ko lang ang ebidensya natin na talagang itong si Lito Lapid ay walang kwenta ito. So anyway, ang ano pang kasunod natin na ipakita na natin ngayon yung tira nila. So well,
Ah, yan lang po muna. Ito, ikuha ko siguro si Lito Lapid, ipakita ko kay si Lito Lapid. Nag-speech siya. Pakinggan natin ang speech niya. Pakinggan natin ang speech niya dito, ha. O, enter Lito Lapid. Asa ba si Lito Lapid pag-speech? Ah, ito. Okay. Okay. Pakita ko muna. Ay, nako, ang problema sa atin, nagmamayabang tayo na maging presenta ng ating sarili, maging senador, wala naman kayong kakayahan. Yan ang pinaka-problema sa atin, panay tayo mayabang, na sinasabi natin, kaya natin yan. O, ito. O, pakinggan niyo yung ikuha ko. Katabi niya si Benhar Abalos. O. Ay, pakinggan natin si Lito Lapid. Kapag sumite ng batas na may gate na Pinuno. 900 at may gate na 100 ang naging batas na po dito. Ang unang-una po, ang napaka-importante. Mahigit 100 batas na ginawa. So, anong batas naman? May katuturan ba? Wala ka lang ginagawa. Tagabuto ka lang eh. Hindi ka nga nagkipagdebate eh. O, ito, tingnan mo. Unang batas daw niya ginawa, yung free legal sa mga mahirap. Ito, walang kwenta itong tawag. Marami namang hindi maging batas siya kung hindi binoto ng kapwa mo senador eh. At hindi nagdidebate dyan. Anyway, yung sinasabi mo free legal assistance, matagal na po yan. Matagal na po may PAW, matagal na may FLAG, may free legal assistance group. Matagal na sa IBP yan. Kumbaga, inuulit-ulit mo lang. O, pakinggan natin si Kulukoy. Ang naipasa kong batas, ang free legal assistance. Republic Act 9999 na tinatawag nilang Lapid Law. Lapid Law. Anong Lapid Law? Leon Guerrero Law. Kakatulong sa ating mga kababayan na hindi kayang magbayad ng kabugas. Ay, matagal na po. May PAW. Huwag mo sabihin. Siya na api at agrabyado pagdating sa ating O, ano ba nangyari ngayon? Lahat ng mga mahirap, talo pa rin sa. Ang dami mga hirap dyan, ang mga biktima ng injustisya, talo pa rin sa batas. Naku, huwag ka nang magsinungaling nga. taas. Kaya po, ako naman ay nandito ngayon sa harap nyo bilang chairman ng Committee ng Tourism. Chairman ng Committee on Tourism, anong ginawa mo? Nilagay mo ng anak mo si Mark Lapid para magnakaw. Palawigin po natin ang turismo sa buong Pilipinas. Matagal na pong sikat ang turismo sa Pilipinas. Wala kang kinalaman dyan. Mas magaling pang ginawa ni Gordon dyan sa Wow Philippines. Nakasama ang ating Pangulo, ating Bongbong Marcos para mapalawig ang turismo dito sa Pilipinas. Wag na. Tanggalin natin yan. Puro kasinungalingan niya yan. Sabi ni Miriam Santiago, dalawa lang po klase ang pagsisinungaling. Ang pinakasinungaling, ang una klase pagsinungaling, kapag magkwento ka sa mga bata, once upon a time, and they live happily ever after. Sabi ni Miriam Santiago yan. Sabi niya, sino pang ibang mga sinungaling? Mga politiko, sasabihin, pag ako manalo, yan, mga politiko, lahatin ko na. Kaya gusto ko sana kung makandidato ako, babaguhin natin ang politika sa Pilipinas. Tanggalin na natin yung mga politika ayuda. Sa ngayon, puro ayuda ang nananaig. Marami ako nakausap ng mga local candidates. Nagsumusuko na sila kasi ang mga kakampi ni Romualdez sa ni BBM ay daming pamigay ng pera. Andun pa rin, nakausap ko yung kakampi ng Bunyog sa Davao del Norte. Pwede ko na sabihin. No? Ang sabi niya na ang lahat ng mga kandidato na kaalyado ni Oyo Uy, na kaalyado ni Lagdameo, kaalyado ni Florindo, kaalyado ni Romualdez, ay silang nakakakuha ng pamimigay ng ayuda sa gamit po ang tingog party list ni Romualdez. At nagrereklamo pa rin sila noon na hindi pa na ibalik sa kanila yung
5,000 o 10,000 na binigay, pero abangan sa labas, kukunin ang, halimbawa, 5,000 bigay, abangan ang 4,000. Pagkatapos, yung iba, 10,000 binigay, pinapapirman, kinukuha ang 9,000. So ngayon, may bagong development dyan. Anong ginawa? Para hindi magreklamo, pinuntahan bahay-bahay, inisa-isa yung nagreklamo. At dinagdagan pa ng 1,000 pa. Ibalik, tapos may pangako na sila rin ilista ulit sa paglabas ng bagong AKAP at bagong AX. Yun, so wala tayong magagawa kung ayuda style dito ni BBM. So ibig sabihin kay BBM, ayuda style ang pagpatakbo. Di ba? O so ngayon, anong magagawin natin? So resist all of those. Tanggapin nyo lang pera. Sigurado hindi naman kayo mahahabol yan. Iboto lang yung iba. At inirekomenda ko lahat ng bago po, mamili na lang kayo sa lahat ng bago ang iboto ninyo. Kasi sigurado ko kahit saang bayan, basta bago, kahit saang probinsya, basta mga bago, sigurado ako na bagong utak yan, bagong isip. At yung bago, pag binoto niya na walang binigay na pera, sigurado ako na hindi magdanakaw ng pera sa pamahalaan. Kasi kung magbibigay niyo ng boto, ay yung namibigay sa inyo ng pera, sigurado ako na nanakawin lamang at ang gagaling nila magnakaw kasi hindi sila nagbibigay ng ebidensya. Okay? Ganun lamang po. Siguro hanggang dito lang muna ako ngayon at maraming salamat po sa lahat. Wala na tayo talagang James Cabigas. So, si Jeffrey Cabigon ang ang leader ng Bunyog dyan sa Davao del Norte. So, iboto nyo po yung Bunyog. Total, pwede na ngayong mangampanya. At makakaasa po kayo sa grupo ng Bunyog. At ang agenda po namin ay talagang makatao. For the first time kayo, makakakita ng totoong party list. Hindi yung aluna ni David Suarez. Liluluko lang kayo ni JJ Suarez dyan. O sino pa? Mga agimat ni Bong Revilla. Lulukuhin lang kayo ng agimat. Sino pa ang pinuno ni Lito Lapid? Sino pang iba? Ang daming iba. Siya may probinsyano pa. Kung ano ng mga sikat na pangalan, hindi ginagawang party list. May PBA pa dyan. O, ano pang iba? May One Pacman. Huwag nyo na iboto mga yan. Pating AXIS, huwag nyo na iboto yan. Ninanakaw lang ni Erwin Tulfo at mga Jocelyn Tulfo tsaka mga si Rapi Tulfo ang pera na kinukuha pa nakaukol sa AXIS. Ang AXIS po ay ang leader nila dyan si Ed Bikyap, yung smuggler yan. Nakaibigan ng mga Tulfo, mga smuggling. Kaya wag nyo na yan. Wag nyo na iboto yan. Sino pang iba? Basta iboto niya, Gabriela. Basta okay pa yan. Ano pa bang iba? Bunyog. Oh. Ano pa bang iba? Yung mga bagong party list na talagang makatao. Wag yung mga, ay naku. Okay, hanggang na lang muna tayo. At Roel Manawis, Crisanto Jesus Mamenta, DC Chumachera, sa isang tama, dapat magbago lahat. Para bago na lang. Wala na akong pakialam sino ibubuto niyo, basta bago. Lodi Labrador, kahit Dingman Duterte, magiging magtago ng yaman. Magaling po sila lahat. Lahat po ng kawatan, lahat din mo ng kawatan na politiko. At wala namang sa politiko ngayon po, wala pong hindi kawatan. Sinasabi ko lang sa inyo. Kaya lahat po ng bago na magpupolitiko pa lang, regaluhan nyo sila ng boto at ipapanalo nyo, sinisiguro ko mas malamang na hindi magnakaw yung kasi nanalo sila, walang gasto sa pera. So Juana Loayan, buenas noches sir. Toto, big no vote sa mga trapo siguro. Abalos lang okay. Yan kay BBM, Kiko, si Mendoza, Luke Espiritu, Castro, Brosas, Akbayan at Bunsong Bunyog Partilis, maasahan tapat mo serbisyo. Salamat po. J. De La Cruz, bayan muna. O yun, kinirekomenda ko rin ng bayan muna. Gabriela, Axe Teachers, mga partidong talagang trabaho. Tingnan mo, titingnan nyo tingnan nyo ang mga congressmen na mga sinasabi nyo makakaliwa. Pero tingnan nyo mga congressmen na hindi makakaliwa. At least nakikita nyo mga congressmen na makakaliwa, si Arlene Brosas, si Axe party list, si Franz Castro, si Raul sa Kabataan Party List, Raul Manuel.
Kung nagpe-perform, magaganda ang performance, nagbubusisi. Yan ang dapat sa mga congressman, hindi tanggap lang ng pera, tapos tingog party list, nagpatayo pa doon sa Davao del Norte. O, nag-speech pa si Congressman, Gamay Ulo. Si Congressman Duhali, Aldo, si Alan Duhali, na binabasol sa Tagalog, okay, anong tawag sa parang sinisisi niya ang maraming mga Dabawinyo sa Davao del Norte na tumanggap ng pera sa tingog party list ni Romualdez. Pero iba doon, maraming hindi bumuto kay Romualdez. Pero sisihin mo, tapos ngayon namin magbibigay kami sa first 500. Akalain mo. Tapos, kung titignan mo, pwede siyang tawagin ni Sara Duterte na traidor. Pumirma siya sa impeachment ni Sara, pero laging natutulog sa bahay niya si Sara Duterte. Ano klase ng mga politiko natin? Crisanto Jesus Mamenta. Kaya naniniwala tuloy ko na pati pirma may nakawan din sa si G. De La Cruz, Roger Buri. Wana Lauyan na nabasa na kita, no? So mag-upisa ko sa taas. Relay Asistio, Presperes, Abit Bautista, Abi Regidor. Tapos si Presperes, Maya Pabengi, kabaliktaran ng pinagsasabi na pasiksiyan pa masyadong magaling na mga tagagawa daw ng script. Larry Piluton, wala daw. Ricardo, good evening, Doc Engineer Toto Bunyog, Kausing, mabuhay ka. Ronald TV, wala na silang mabubula ng mga ulo, mga siraulo. Tapos Imor Nibal, Imor Watchig, Eber Fulgencio, Aimee Regidor, Sam Daniel Presperis, tapos si Daniel Gutierrez, tapos si Abit Bautista, Jesus Jason Bungabon, sino pa? Pastora Raila Shalom, Jesus Sevillino, tapos Pastora Raila Presperis, Garizalde Constantine, Frederick Iloro. Good day, Attorney Toto, kasing mabuhay po kayo, good health. Andy Concepcion, dapat may alam ka pala paghahain ka sa korte. Oo nga dapat. Hilda Marquez, good evening po. Tapos, think of it, siya mismo ang may kasuhin ng pagnanakaw. Hoy, ibigay mo yung 203 billion na estate tax. Hindi pa nga naibigay. Tapos, utusan mo yung BIR na maningil sa buwis. Tapos, ikaw hindi nababayad ng buwis. Anak ng text. Anthony Samuel sa Siason da Oragon. Okay. O mga maray na banggi, no? Tapos, Maya Pabingi, Naimbagrabi sa mga kababayan ko. Sabi ng Ilocano, sabi kay BBM, Jack maawatan. Hindi na kita maintindihan. Bakit mo sabihin na walang magnanakaw sa kasama mo? Walang magnakaw na sako-sakong pera. Yung pala truck na perang kikinukuha. Mahal na Pangulo, bakit hindi mo inaaksyonan ang krimen? Madami na ang mga kriminal. May malasakit ka pa. Sa totoo lang in all honesty, sobrang dami ng kriminal ngayon. At alam ko na, maraming mga biyahe-biyahe na nagbibigay ng mga tulak na ngayon. Ewan ko ba? Think of it, Manny Pacquiao, pasaway sa bus. Bus lane, Manny Pacquiao, bus lane Tolpo, bus lane. Win Gatchalian, bus lane. Sino pang iba? So, sino pa? Joel Caco Franca, Marilo Fabian, Irene Galinching, kumusta ka na? Bong Tanchanco Hizon. Tapos Noel Banzuela, Regine Ford, Joe Edmith, Ramon Barcelo, Frederick de Guzman, Roderick de Guzman, Angelito Gonzales, G. De La Cruz, Maymay, pati mga libingan ng Philippine history. Pati dangal ng libingan ng bayani, ninakaw. Inilibing. Kasabot mo pa si Duterte, inilibing tatay mo na magnanakaw. So nawalan ng dangal ang libingan ng bayani. Kaya lahat ng mga bayani ayaw na magpalibing. Sa last will and testament, huwag na kayo maglagay, ilibing kayo sa libingan ng bayani.
Mas maganda pa nga sa North Cemetery. Sa North Cemetery, sino bayani na living dyan? Number 1 na bayani na living dyan. Alam mo sino? Si Francis Burton Harrison. Si Francis Burton Harrison. FB Harrison. Naging Governor General ng Pilipinas at sa kanyang last will and testament, naging Filipino siya. At namatay siyang Pilipino. At niwil niya, gusto niya ilibing siya sa North Cemetery. Bayani yan na naging Governor General sa Pilipinas. Sa totoo lang, ibig niya sabihin, sa panahon po niya, walang senador na nagnakaw. Ay, nako, Ferdinand Sanuan. Good evening po, Attorney Rogelio Tapado, Aguilito Gonzales. Natandaan ko yung sabi ni Digong nasa importation ang korupsyon. Rolito Cabiroy, karamihan, Magna. Yun, Magna. Kabilaan yan. Duterte, BBM, magnanakaw, lahat yan. Roda sa roda, lasing bangag na magsalita. Kaya, binabasa, may talino ba yan? Okay, Seven Samurai, huwag kayong humusga agad, masama yan. Ayaw nga pala. So, Pyra Lucas, meron pa. Rodolfo Agsalod, nandyan si Tolentino na maka-China. Sabi niya si Duterte na maka-China. Ba't ang dami mong kasama maka-China rin? Rosario Torres, mahal ka mo kayo mga magnanakaw, may Cheryl De La Cruz, si Erwin Tolpo, nilalait. Dynamic Force. Parang nyo lang nilait, Amerikano si Erwin Tolpo. Nagnakaw din yan. At sinungaling. Sinabi TNT, yung pala, inamin naman na sundalo siya. Inamin naman na may passport siya ni Irit si Mr. Tulpo. Ay, grabe na mga kasinungalingan sa inyo. Hindi na mabangbang. Cristita Pilarda, Jason Bungabon, kaya nga ibuto natin ang mga oposisyon. Oposisyon na lahat, wag na, no BBM, no DDS. Ganun lang kasimple. Kiko Maan, Judy Labrador, Cheryl De La Cruz, Pyra Lucas, saan kayo galing ang ticket para sa sabay-sabay? Sino kaya ng finance ng ticket? Sabi ni Pyra Lucas, na sabay-sabay nagsakay ng 600 na pugo ng mga Chinese nang sumibat nung nilusob yung purak. Yun pala, naalala ko, meron pa akong video, CCTV na napapakita na yung mga bus, sinundo ng bus yung mga Chinese mula doon sa Pugo bago nilusob ng PAOK. Ay, nako. Binigay sa akin ng ibang tao, no? Anong airlines? May 3 airlines, sabay-sabay, 3 eroplano po, papuntang China. Cheryl De La Cruz, Jolie. Ang isang magre-request tayo ngayon sa Bureau of Immigration nung time na yun na ni-raid. At kukuha tayo ng mga manifest na mga nagbiyahe ng eroplano mula sa Clark Air Base. Ang binigay, kaya nabisto ito, nagsumbong yung mga ibang immigration officers na nagagalit dahil 20 mil lang kada isa sa kanilang binigay. Na dapat, siyempre, milyon-milyon yun. Pakihanap nga, Miss Pyra Lucas, kung may contact ka dyan sa immigration sa PAOK, kailangan natin ang flight manifest para makonfirma natin ang mga pangalan ng mga pugo. Saldi Duca, Katoto, ano na update sa kandidatura mo? Problema natin, hindi para inaksyon ng Supreme Court ang aking apila So, no worries, madam. Noon pa man, hindi ako bumuto ng mga magnanakaw at higit sa lahat, mga pabida lang ang style. No way sila. Black Spider, Judy Labrador, wag mo nang pansinin si Katoto. Masanay ka na. Kay kwento lang naman siya. Di na need ng ebidensya. Sino ba yung si Judy? Nagagalit pa si Judy? Hindi bali, hayaan mo na si Judy. Magandang gabi, Dr. Toto Kasing, Omar Haji Sala. Ang ibubuto namin sa mga senador, yung wala na ini-endorse ni Justice Carpio, 8 na endorse ni Justice Carpio, na si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, while ang attorney Luke Espirito, Attorney Matulak, Castro, Percival, Tabao, Black Spider. Yung mga reklamador dito, kinikwentuhan na kayo ni Katoto. Gusto nyo pa bang maglabas siya ng ebidensya? Abuso na kayo. Bitong, good morning. Percival Tabao, Judy Labrador, Black Spider. Kaya nakapagtataka nga ako. Ito bakit na-disqualified kandidatura nyo. Okay lang yan. Teresita Samaniego, number 1 na binabatikos ni Percy Lapid before
he was killed, itong si Lito Lapid, Betong, at saka isa pa, ebidensya ko kay Lito Lapid, siya po yung committee chairman ng Games and Amusement, tapos hindi man lang nag-privilege speech. Anong klaseng taong ito? Bakit mo tinatabunan yung Pogo? Dapat nag-privilege speech ka. 'Di ba? Ganun lang po kasimple yan. Bakit hindi siya nag-privilege speech? Ibig sabihin, kung hindi siya nag-privilege speech, hindi man na siya sumali sa tinatawag na investigation. O ngayon may papakita ko sa iyo. Ito yung isang lote na naibigay kay Lito Lapid na dahil kakampi niya, tinulungan niya o ginawa niya ng paraan na matanggal sa conversion ng agriculture yung lupa kung saan nagpatayo ang pugo ng tinatawag na pugo. O ito yon, nakita ba ninyo? O yan po ang tax deck ng lupa ni Lito Lapid. O yan, tingnan nyo. Late Lapid Manuel M. and Lapid Marisa T. Spouses. O, sa poblasyon Purak, Pampanga. Yan po. Yan mga ebidensya natin. O yan, sino pa naghanap ng ebidensya? Okay. Si Daisy Chumachera, sayang, tama po, dapat bago lahat. Bago na po lahat ang iboto niyo. Wag na, kahit nakapikit ang mata, lahat ng bago sa bayan ninyo, yan ang iboto ninyo. At may nirekomenda ko sa Purak, yung abogado na tumatakbo, pakiboto nyo. Yan dapat, imbes na Jing Capel at ang kanyang anak, pinapatakbo niya vice mayor. Anong klase? Mayor ka, tapos anak mo, vice mayor. Ay, suspendido pa yun siya ng ombudsman hanggang ngayon. Si Roel Mananis, Cesar Denido, Judy Labrador, wala si Lito Lapid, dapat itapon na rin yan. Tama po kayo. Juana Lawayan, buenas noches. Sir Toto, Big Nobot, okay, nabasa ko na kanina. Si Hermes Polioso, magandang gabi. Alolalia, Percival Tabaw, Miriam Yolanda Hernay. So magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Lito Lapid, BBM, Bong Revilla. Sino pa? Lahat po kayo dyan sa BBM, lahat kayo sa Didis ay wag nang iboto. Iboto ang lahat ng bago para sigurado sa pagbabago. Magandang gabi.